Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. So good day sa ating lahat. Meron tayo ditong Honda Click version 2. So magpapakalibrate ng Odo. Kasi yung tools natin meron namang kasamang pang-calibrate ng Odo. Odo. Gamit yung ating Smart FI2. Ayan. So ang mga kailangan ating gamit, itong module, itong adapter para doon sa ma-access yung kanyang memory. Then itong cable or yung mga wire. Then kailangan natin ng simulator, ayan, para makita natin before and after. So ito yung kanyang wire. Kailangan natin ng power supply siyempre. Then kailangan natin ng internet para ma-open natin yung kanyang apps. Okay, so power supply nito ay 12 volts. May kasama naman ito. So meron ako dito nakaabang. Okay, so doon na tayo ngayon sa pag-check ng Odo kung ilan yung stock niya. Okay guys, so for testing ng pag-simulate para makita natin yung kanyang stock Odo. So ito lang yung ating supply. Select lang natin dito sa ito yung nakalagay na yan, oh. Sa dulo yung nagbiblink na yan. So nasiselect naman yan. Ayan, kung anong motor ang gagamitin natin. So dito natin siya ilalagay. Then naka-close lang lahat ito. Then naka-off pag nakataas. So ngayon yung kanyang pin out nakatusok na dyan. So saan ko ba nakuha yan? So meron naman ditong guide. Papasok lang tayo sa Odo. Ayan. Tapos pasok tayo sa calibration Odo. Then anong model? Honda kasi to V2 Honda Click. So pasok tayo dyan sa Click. Tapos model ito ay 2019. So pasok siya dito sa 2018 to 2020. Ayan siya. So nakalagay naman dyan yung mga gamitin nating adapter. Ito, susundan lang natin guys yung mga pin na yan. Tapos yung color coding, ayun siya kung saan natin ilalagay. So ito naman yung sa board, mamaya bubuksan natin yan. So ngayon punta muna tayo sa power. Ayan, power supply. So nakalagay dito, yung 12 volts ay sa una-una. Okay, so ito yung guide, ganyan, oh. Okay, so ganyan siya. So positive nandito nakalagay. Then 1, 2, 3, 4. Ito guys, sa ground na to, mag-adjust lang tayo ng konti dito. Kasi yung sa software, sa ibang version yan, so 4 nakalagay negative. So dito tayo 1, 2, 3. Sa pangatlo natin lalagay kagaya nito. Ayan, bubuksan ko lang ilaw ko. Ayan, sa pangatlo ko siya nilagay. Ayan, pangatlo yan. Kasi sa pang-apat hindi siya magpa-power. Okay. So ngayon pag nailagay natin na yun, open lang natin to. Yan yung mga number na yan. Yan pwede natin gamitin yan para pag-test ng mga kung ano pang function. So ngayon ipa-power ko muna siya. Ayan, so makita nyo magpa-power din dito. So yung stock niya nakalagay dito ay 82,450. Ngayon ikakalibrate natin yan, depende sa request ng client. Okay, so doon na tayo ngayon sa pagbubukas nito at i-kakalibrate natin yung kanyang Odo gamit yung ating itong mga adapter. So may ginawa din ako ditong may karayom na. Ayan, so ito kasi gagawa natin ng karayom to guys. Susundan lang natin yung mga color coding. So pagka nakabili naman kayo ito, bibigyan ko kayo ng guide. Okay, so ganito siya. Ngayon buksan na natin itong ating gauge. Okay guys, so nabakbak na natin yung ating cover ng gauge. So nakaset na rin yung ating module. So sinalpa ko na siya dito sa ating, ayan, yung adapter. Then nakaset ako sa ito kasi kabisado ko na eh. So nakaset ako dyan sa 24C na yan yung una. Kasi may isa 93C. So bakit ako napunta dyan? So ganito gagawin natin guys. Punta tayo sa Odo. Ayan, function. Calibrate Odo. Then Honda. Dahil to guys kasi may guide tong tools na to. Sobrang basic gamitin. So punta tayo sa kung anong mga model ang ginagamit natin. Kung anong year model. So dito tayo. Then ayan yung guide. Okay. So nakalagay naman doon blue, yellow, green, pink or violet. So nakalagay naman dito, hanapin nyo lang yung position na ganyang position. So ganito siya. So nasa kabila siya. So ibig sabihin hindi nakasunod sa picture. So ganito siya. Ayan. So ito yung CPU. Then ito yung EEPROM. So nakaganon siya. So ngayon susundan natin kung saan nakatusok yung mga kulay na yan. Ito may mga color coding naman nakasama yan. Kung yellow, ayun may yellow siya. Pag blue, may blue din siya. Then pag may pink or violet, ito siya. And then green. Okay. So itutusok natin doon. Depende kung ano yung picture na susundin natin. Okay. So nakalagay naman dyan yung mga guide. So ngayon magpipin out muna ako. Then pakita ko sa inyo next kong gagawin. Okay. So nakatusok na ako doon sa kanyang
Ayan sa board, medyo madilim lang. So sinundan ko lang siya. Alright. Then i-click ko na yung continue. Cannot connect MCU. Please select the correct motorcycle or check. Power supply, Ayan. connector. So sasabihin niya kapag hindi nakakonect ng tama yung ating connector, so sasabihin niya rin na hindi tayo nakatama. So ulitin lang natin yung ating step. So pag nakakonect na tayo, so ang kiklik lang natin dito, ito yung read kilometer, then write kilometer. So i-read mo natin yung kanyang stock para mabasa natin, bukod sa nabasa natin doon sa simulator. So click lang natin yung read na yan, ayan. Then click ko muna yung read. So mabilis lang yan, hindi ko lang kasi napakita kasi one hand ako. So lumabas yan 82,450, yan yung stock. So ngayon maglalagay tayo ng new auto value sa request ng client. Okay, so ilalagay ko muna yung, huwag natin hayaan na maangat yung pin, dapat naka-pin out pa rin tayo. Okay, so mas maganda gumamit tayo ng mga BDM, yung katulad nyan. Okay, so sa ngayon pinapakita ko lang sa inyo na kamay lang hawak ko. Okay, so type natin dyan yung request ng client. So yan ang request ng client, then i-click ko lang yung write kilometer, then tingnan natin yung result. So after natin na ma-success, ma-write, tuloy natin yung click, okay lang natin, then lalabas yan successful auto programming, then check ulit natin, read natin siya. Okay guys, after ko ma-read, yan yung lumabas yung kanyang current. Okay, so pwede natin bunutin to. Ayan, so ganoon lang guys, tingnan natin ngayon sa simulator. Pag nabuo ko to, papakita ko sa inyo yung result, kung ano na yung laman niya. Okay, so ganoon lang guys, kabilis. Kompleto sa guide itong ating Smart FI2. Ayan, so ganun lang. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano na pag lagyan ko na ito ng power. So ito na yung kanyang result after natin na makalibrate. Ayan, nakalagay na dyan kung ano yung denial natin doon. So 42,500 km. Okay guys, so ito naman kasi request ng client, syempre sila naman ang may request ito. So ito yung gagawin natin kung ano request nila. Bahala sila kung anong gagawin nila dyan sa grid basta pinagawa sa atin. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga kaya niyang gawin, ano mga model. Marami siya guys. Pag click mo ng Odo, ang dami niyang motor na available. Ayan guys, lahat ng yan na nakalist, then tuloy-tuloy ang update. Sa Smart FI guys, ang dami siyang pwedeng gawin. Diagnose, ABS, remap tuning, Smart Key, ang dami niya pwede. Yan, oscilloscope or ano pang mga function dyan, test function. So ang dami niyang pwedeng gawin guys. So ito yung isa na ito nakuha na. Okay, so sa mga may inquiry about sa Smart FI2 or mga ganitong message lang kayo guys sa akin. Okay, so magandang araw sa ating lahat.